Ang tagal nyo akong di nakita sa buhay ni Mika. Friends pa kami. Pag kayong, yung mga tao dyan sa dam niya, kung nag-iisip kayong FO kami, hindi mangyayari yun. Okay, ito. Gusto ko okay, number one question. Okay, let's start. Personal to no offense. The views and opinions does not your shall say. Can ghosting someone be justified? Hindi. Alam ko mali yung ghosting, pero I still do that. Hindi na ngayon. Kasi necessary siya. Hindi na ngayon. Alam ko na mali yung pang-ghost. Pero, ginagawa ko siya in a way na, wala lang, selfish ako. Pero ako, when I ghost someone is either I don't like that person or like I'm getting attached to that person. Sa akin, hindi din talaga siya ma-justify. Kasi, ang hirap pag ikaw yung naiwanan. Hindi ka nabigyan ng chance na either to explain or malaman kung anong ginawa mo mali. No, kasi pwede mo na sabihin na, I'm gonna leave. Tsaka kanyari, pagka naramdaman mo siya, pag sa'yo ginawa, diba? Ayaw mo. Ayoko ever. Ako na yan. Kaya hindi ko siya ginagawa. Sila talaga ang fan ng ghosting dito, guys. Pero nag-ghost ako once. Pero wala akong pakialam kasi hindi ko gusto yung tao. Ako din nag-ghost ako. Nag-ghost ako, hindi ko, pero, nag-ghost ako na, okay lang, hindi mo kita gusto. Pero masakit sa pride ko. Parang bakit ako ang ayoko, di ako papayag na ako ang mag-ghost. It's fun kapag ako yung ghost, pero pag ako yung ginost, who are you? Huwag nyo kaming gaganunin, alam nyo na. Alam nyo na. Ang toxic no? Pero, ginawa. I don't do that anymore kasi wala na akong lalaki. Pero no to ghosting ever. Gusto mo na, tama yung values mo, pero ginagawa mo pa rin Ayan, si Mika yun. Representation ni Mika yun. Does body count matter? Ilan? Does it matter nga? Whether meron man o wala. Ang hirap kasi, feeling ko baka mamaya pag naghahaligan kami, naaalala niyo yung mga talaga? Iisip mo yun? Parang mamaya, ba? Teka, may action pa. Okay. Natatakot ako sa feeling na, hala, baka mamaya, aalala niyo yung mga naka-interact niya sa akin. Parang glimpse of us. Okay! So, you get deja vu. Diba? Ang sakit. Yun yung, kaya nagmamatter siya sa akin kasi yung emotional attachment dun sa taong naka-interact or intercourse. Ako, hindi. Ito yung, weird thing na sinasabi sa akin ng lalaki. Kasi, I don't normally ask them, ilan na girlfriends mo? Or like, ilan na nakasex mo? Wala akong pakialam sa ganun. Kasi ako, kung ako yung nasa present, alam ko na assured ako sa'yo na hindi mo gagawin sa akin yun. I don't care kung ano yung ginawa mo sa past. Ayun, ganun ako. Self-assured din naman ako, kung gawin mo man sa akin yun, that's not my problem. So, ayun, hindi ko na nasabihin na, hindi ba ako like, ganyan. Ayoko na ng ganun. Kasi nga, hindi din naman ako, I'm not coming with no experience din naman. So, like, who am I to talk? Hi, wala akong experience when it comes to sex, pero like, I have some ideas naman. Comment Next section. question. Sorry, sa comment section. Comment section. Ang ampi. Mamaya may magsabi talaga, no? Ow! Sasaktan ako dito. Is being attracted to someone else while being in a relationship okay? Attracted. Kasi parang attraction, depende, it comes with levels kasi. Pero personally, I think I did that. And like, I'll tell you na siya, parang emotional cheating din siya. Micro, no? Emotional cheating. Like, depende if you'll act on it or not. Ayun, yan. Okay. Ako, I was attracted to someone while being in a relationship, pero I never acted on it. So, nung naramdaman ko yon, talagang inalis ko na siya. So, it is not okay, pero what you do after that is what matters. Kasi nga, pinursa mo ba yung feelings na yun while being in a relationship or not? Paano ko sa'yo ginawa yun? Diba? Masakit din. Okay, may sagot na ako. Kaya gusto kong makikinig muna sa sagot ng iba. Copy-paste, charot. Hindi, ako din
hindi siya. Pero ito, ang na-realize, feeling ko bilang tao, kasi flesh, laging laman ang laging nangunguna sa tao. Talagang hindi maiiwasan yun, regardless ng gender. Yun nga, kagaya nung kay Mika, ang nagmamatter din yung intention mo, kung papatulan mo yung feelings mo na, ay, dahil attracted ako dito, ma-chat ko nga. Ganun. Parang bibigyan mo siya ng mali siya. If given a chance to turn off your ability to feel emotions, would you or why? And why? Would you No. turn off your emotions? Like for some instance. Hindi, talaga. Naranasan ko lang You love your emotions. I let them feel. I let them feel? Ay, maling grammar. I let myself feel my... I let them feel. Ibang tao. Sabi nila, Bob. Bagay ka mag-vlog mo. Ayoko talagang isipin na bobo ko. Yun ang pinaka-ayoko sa lahat. Pero ito na nga. Ayoko. Naranasan ko na ito yung walang nafe-feel. Pinagdasal ko sa Diyos talaga. Sabi ko, Lord, parang awa mo na. Sabi ko. At saka natutunan ngayon sa nag-journal ako. I should be grateful that I can name my emotions. Like, I'm sad. Ikaw? Ako, oo. Feel ko may times na parang I don't want to feel emotions at all. Kasi parang, di ba, grabe yung empathy natin. Oo. Ay, yes. Grabe yung empathy. Like, alam mo yung kahit hindi naman tungkol sa'yo, pero you feel everything so deeply. Na parang hindi naman kahit directly related sa'yo, hindi naman ikaw yung problem. May malaman ka lang na ganito yung problem. Lahat na-absorb mo. So parang ako, parang hindi ko naman kailangan ramdamin lahat yun, pero nararamdaman ko siya, which is very stressful for me kasi nga hindi naman unnecessary stress, 'di ba? So parang gusto ko sana hindi ganoon, hindi ako masyadong affected by those things. Yan. Ay, totoo yun. Galing mo doon. Tama siya doon. Anong turning point mo sa buhay? Like, what traumatic experiences or like happy experiences na that really made you na, sige, buhay ko. Or like, I need to grow as a person. I need to be better. Siguro yung first year college tayo. Okay, ramdam ko yun sa'yo. Diba? Na-feel niya yun. First year college. Kasi nung senior high, sobrang gullible ko. Sinabi sa akin ni Mika, never kong nalimutan. Sabi niya, alam mo, te, ikaw kasi sobrang bait mo. Sabi niya gano'n. Parang lahat ng lumalapit na favor sa akin, pinaniniwalaan ko, or lahat ng, parang yes lang ako ng yes. Tapos, pagdating ng college, sabi ko, kailangan ko mag-set ng boundaries. So, para sumobra yung boundaries. Oo, te, wala akong Alam mo yung boundaries, walang pumasok sa buhay. Pag-graduate na kami, walang pumasok sa buhay. Totoo yan. Na, kalakuan. Feeling ko may fear na din na ayoko na magamit ulit. Ako magamit. Pero at the same time, natutunan ko na parang hindi maging attached sa mga tao. Yun naging turning point ko first year college na kailangan ko maging independent. Na hindi sa lahat ng oras may taong hindi ka na maging people pleaser. Oh, yes. I won't marry you either. Basta dyan ka people pleaser. Ano yung tanong? Nakalimutan ko. Turning point. Ako nung, nga, lagi ko naman sinasabi, nung nag-break kami nung ex ko. Recent ex ko lang. Sinong ex? Hindi, kasi hindi ka naman, bro, hindi ko sinasabi na lahat ng kung ano ako ngayon dahil sa kanya. It's just that, ayun yung, May contribution lang siya, no? wala nga contribution. Hindi naman. Like, kasi parang 17 years of my life, I was so very, bata lang. Hindi ako masyadong mulat sa realidad. So like, when I fell in love and like broke up and like, alam mo yun, I have to face all of my emotions. Doon ako nagising. Parang, okay, totoo pala to. Nasa totoong buhay pala ako. Kasi akala ko this time, fairy tale lang. Kasi like, kunwari, 1 year old to 16 years old, wala kang pinoproblema ang pera. Hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan magganyan. Tapos 16, like, ako kasi 16 when nung naging kami ng lalaki. Tapos dun fairy tale pa rin kasi dun mo naramdaman yung pagmamahal, ganyan, parang lovey-dovey, ganyan. So parang hindi pa ako talaga exactly namulat sa realidad. So nung nag-break kami dun ko parang kailangan anuhin lahat. Kasi kailangan kong i-absorb lahat kasi hindi ko pwedeng sabihin sa parents ko kasi legal kami, ganyan. Tapos kailangan kong matuto kasi
ano ba yung, dun, kasi wala ka pa experience at all. So, parang isipin mo, saan ba ako nagkulang? Saan ko ba pwedeng isipin sarili ko? Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako ganyan? So, parang, ang dami mong isipin na hindi ka naging aware before kasi hindi mo naman siya alam. So, ngayon, ayun yung naging turning point ko. And like, simula nun, hindi ko ina-attribute lahat ng growth ko sa kanya. Kasi, Tama yan, I made myself na to be this way. Hindi because ginawa niyo yun sa akin ganyan. Hindi, not to be bitter about it. Pero, lahat ng growth ko is because of me. It's because I chose. You choose. I chose to. So, ayun. Yun lang. What have been the best and worst parts of about getting older? Ay, ikaw muna. Ako, ito yung sinabi ni Taylor Swift. Alam niyo to. Ayan. The bad news is, you're on your own now. And the good news is, you're on your own now. Diba, like, dito sa part na to, naisip mo, mag-isa na ako, ganyan. Like, I have to do things all by myself, ganyan, na parang nakakatakot. Pero at the same time, you don't have to conform to other people's standards. Hindi mo kailangan sumunod sa rules and regulations ng parents mo, or like, sa studies mo. You're in charge of your own life. And it really depends on you, on how you will handle your life. Diba? Like, it's okay if I fail, kasi ako naman to. Diba? Hindi ko naman sinusunod na yung ibang metric ng iba. Kasi nga buhay ko na to. Ayun, that's the best part of being older. Kasi nga, you're allowed to fail. And at the same time, it's scary kasi nga, it's scary to fail. Uy, ganda ng sagot, na pressure ako. Most of the time, you will be alone. And it's your choice if you will be lonely. Uy, ang ganda nun. Paki-quote. Edit. At saka, losing people. Yan yung dinidil ko ngayon eh. Kung paano ko tatanggapin na maluluts ko yung mga tao. Well, in fact, kahit may maganda kaming relationship, lagi ako may malulus na tao. Yun yung scary part sa akin. To change one thing from the past or get a clue about your future. Ako, get a clue about my future. Same! Kasi sa past, there's nothing I can do about it. Yes. And like, ako lagi ko, ito yung pinaninindigan ko. What I did from the past is the best thing that I could do back then. So like, kung ano ako dati, ayun kasi ako, parang kumpiyansa ako sa sarili ko. I will not make bad decisions. Or like, even if I make bad decisions, it's because I have a reason for it. Hindi ko yung ginawa just because I want to, ganyan. There's always a reason to it. So like, I don't have any regrets at all. So, get a clue about my future na lang. Para so I can determine ano yung gagawin ko sa present to get that future, and like, will I be happy? Will I succeed? Ganyan. Ako rin, kasi sa akin, pass is pass. Wala kang magagawa eh. Nagawa mo na. Pero ngayon, Tsaka, mas mataas ang possibility na kahit may baguhin ka sa past, mag-e-end up siya dun. So, sa akin, gusto ko laging... ni Taylor, if one thing had been different, would everything be different today? Like, kasi Taylor, ano pinag-iisip mo pa ka? Kasi nga, di ba, may times na at yung situation, if you Tapos have made... mag-iiba? Oo, mag-iiba. Kasi, Feeling ko kasi, may mga moments talaga sa life na kahit ibahin mo yung... babalikan, mag-ano lang siya. Uulit-ulit at uulit siya. Parang ganoon din sa tao na kung meant yung tao sa buhay mo, babalik at babalikan. Or mag-i-stay at mag-i-stay yan. So, sa akin, talagang get a clue from my future. So, parang meron din siguro akong motivation na, ay, ito na pala ako ngayon. Ito yung magiging future ko. Become someone else or stay as yourself. I think dito pumapasok ang contentment. Stay as yourself. Iba pag ikaw nakaka-experience sa sarili mong bagay. So, you learn, you feel those things. And iba pag may sarili kang experience. So, pag kinuha ibang identity, edi, parang piniplease ko lang din yung ibang tao. And wala akong matututunan kasi iba yung identity ko eh. May mask ako. So, gusto ko, I'll stay with myself. I'll stay as myself. Kasi pag ganun, mas matututo ako. Stay as yourself. Kasi nga, ako, sa totoo lang, nai-inlove ako sa sarili ko. Like, how I love people. Kapag na-observe ko yung sarili ko, na wow, it would be nice if someone else will do this to me. Ay, same time! Kasi, grabe ako magmahal talaga. Ay, ako din. Hindi nyo lang alam. As in. Joke lang. Parang,
parang if I experience the same love I give to people, ayun lang, okay na ako dun. When I do my thing, di parang feel ko supernatural lang. I don't force things. 'Di ba? Kung gigising ako sa umaga, mag-story ako, guys, woke up like this, ganyan. And I'm happy. Like, other people try to shame me for doing it. Kaya like, ikaw, kakagising mo lang, sorry ka agad, ganyan. Or like, yung story mo, parang PPT, ganyan. Or like, huwag ka na mag-ganito, ganyan. No, dati na ano ako, na conscious ako. Kasi nga, when you're transitioning from being a people pleaser to having some boundaries, or like not having other people's opinion affect you, it's really a struggle. Pero kasi, when you love your thing, when you do things on your own, like if it makes you happy, yung mga sasabihin ng tao, parang naka-off na lang. Ganyan. Totoo yan. Okay na. Wala na tayong question. Ay, pero i-share ko. Totoo, iba din ako Ano? magmahal. Ay, yung mic. Hindi totoo yun. Alam mo yung, minsan gusto mong ma-wish na, hala, ano kayang feeling pag may nagmahal sa akin ng gantong kagaya ko? Kasi may nagsabi sa akin. Sabi ko kasi sa kanya, I never thought I was capable of loving like this. Ano ba? That would be all for our small podcast. Tama. Bye-bye, guys. You He say bye. does- You say bye. Uy,